Sir, may nakarating po ba sa inyong rumors ng possible resignation of the Vice President? Wala, sa bahagi ko po, wala pa ako narinig na ganoon pong kwento. But if ever this happens, how will this affect the impeachment trial? Well, ang pagtingin ho namin, at ito naman ho yung pagtingin din po ng ibang mga legal na eksperto, dahil nagtutuloy na po ito, dapat magpatuloy pa rin po yung paglilitis kasi hindi lang naman ho yung pagtanggal ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan din po dito yung habang buhay na hindi po pagiging taong gobyerno. Hindi na siya pwedeng ma-appoint, hindi na ho pwedeng ma-elect sa atin pong pamahalaan. So, I think it might be the prosecution's position na dapat magtuloy pa rin po yung pong paglilitis. Dadagdag ko lang po, tandaan po natin kung ipakukumpira po natin doon sa kaso ni Ombudsman Merceditas Gutierrez, no? Hindi ho siya na-impeach. Ito po ay na-impeach na siya. Ibig sabihin, ang next step pala talaga, as according to the Constitution, ito mga abogado kasama ko dito, ay para matapos itong impeachment trial na ito, dahil nasa jurisdiction na ng Senado, ay magkaroon ng open trial at mag-decide ang mga huwes kung ano yung magiging judgment nila. Even if she resigns, for example, it will not absolve, no? It will not even terminate the impeachment trial because the only way to terminate the impeachment trial is for the court to finally reach a decision. So, dadagdag ko lang po yun. So, if ever lang naman po, if ever lang po na mag-resign siya, you will still push for the continuation and the conclusion of the impeachment trial? Siyempre sa dulot-dulo naman po yung Senate Impeachment Court po yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan. Pero I think that will be the prosecution's position po dyan sa bagay po na yan. Dapat magtuloy pa rin. Tama ho yan. Kailangan intindihin ho natin na ang mga karampatang mga kaparasuhan na nakalagay sa saligang batas ay hindi pwedeng takasan, no? Sa simpleng pag-resign. No? Lalo na dito sa bagay, sa paglilitis na to, nakapagpresenta na ng malakas na ebidensya ang prosecution, at least based dito sa article on grave threats, no? At kahapon lang, no? Na-grant ang request natin for subpoena, no? Kung saan mapapakita yung kabuuang yaman ng Vice Presidente na napakalaking bagay para mapakita ho, no? Yung malakas na basehan ng article naman ho on unexplained wealth. So but at the end of the day, tulad nga ho ng sinabi ni Kong Terry, this is a matter that will be determined and decided upon by the impeachment court at the appropriate time. At saka bakit siya magre-resign? Papunta pa lang tayo sa exciting part, guys. Papasok na yung MLC records, saka yung BIA records, saka yung bank records. Tingin ko magandang pangalawang pangulo pa rin ho siya pagka hinarap na po yun sa paglilitis.